Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. A knock on his door. Come in. Malamig niyang tugon. Sir, I just want to remind you about your meeting 1 hour from now with Miranda Corporation. Okay, you may leave now. Taboy niya sa kanyang sekretarya. Pinag-aaralan niyang mabuti ang ipepresent niya mamaya sa meeting with Miranda Corporation nang tumunog ang intercom. What is it, Nikki? Asik niya. Sir, Miss Patricia is here. Sagot ng nasa kabilang linya. Bumuntong hininga muna siya bago siya sumagot. Let her in. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hey babe, tara, sabay na tayo mag-lunch. Aya nito sa kanya. What time is it? Sabay tingin sa kanyang orasang pambisig. Naku, late na pala. Asik niya. Let's go, mag-lunch muna tayo. Aya ni Patricia. No, papa-order na lang ako sa sekretary ko. May meeting ako mamaya. Wika niya. Matapos kumain ng tanghalian ay umalis na din si Patricia. Maya-maya ay tumunog ang intercom. Sir, Mr. Miranda is already at the conference room. Saad ng nasa kabilang linya. Okay, ready all my documents and I will be there in 2 minutes. Sagot niya at pinatay ang intercom. Good afternoon, Mr. Miranda. Wika niya. Good afternoon din sa iyo, Mr. Montenegro. Nakangiting wika nito. Shall we start? Aya niya. Can we please wait for a few minutes? My munchkins is on her way. She will be here in 2 minutes. I would like to discuss some important matters with you. Nakaharap din ang munchkins ko. Munchkins ha? Baka girlfriend or wife niya. Bulong ng isip niya. Yeah, sure. Marami pa naman tayong oras. Have a seat. Saad niya. Maya-maya pa ay biglang bubukas ang pintuan ng conference room. Good afternoon. Wika ng isang boses ng babae. Parang bumundol ang puso niya sa lakas ng kabog nito. Kilala ko ang boses ng babaeng yun at hindi ako maaring magkamali. Unti-unting nagtaas ang kanyang ulo at tiningnan ang pinanggalingan ng boses. Napatayo siyang bigla. Parang gusto niya itong takbuhin at yakapin. Ngunit para siyang tinulos na kandila nung nilapitan nito ni Harold, niyakap at hinalikan sa pisngi. Napatikom ang kanyang mga kamay at nagngalit ang kanyang mga bagang. Mr. Montenegro, I would like you to meet Ramona Miranda, my munchkins. Ramona Miranda? Ibig bang sabihin asawa niya si Harold? Napakuyom ang kanyang mga kamay at nakaramdam siya ng matinding kirot at panibugho sa kanyang puso. Napatingin sa kanya si Ramona at nagpaligsahan sila ng mga titig. Maya-maya ay ito na ang kusang yumuko. Ang laki ng pinagbago niya. Mas lalo siyang gumanda. Napakaganda niya na halos lahat ng lalaki dito sa conference room ay nakatitig at namangha sa kanyang kagandahan. Shall we start? Pukaw ni Harold. Yeah. Walang kasing lamig niyang tugon habang titig na titig kay Ramona. Makalipas ang halos 3 oras ay natapos din ang meeting. Lahat ay masaya sa naging outcome ng pag-uusap. Tumayo si Ramona at inalalayan siya ni Harold. Gustong-gusto niyang lapitan si Harold at bugbugin sa harapan ni Ramona. Nagngangalit ang kanyang mga bagang na para bang gusto niyang pumatay ng tao. Nasaan na ang sinasabi niyang pagmamahal sa akin? Ang sabi niya, hinding-hindi niya ako kakalimutan, pero bakit ganito? Inintay ko siya ng 5 taon para lang sa wala. Bulong niya sa sarili. Nagpaalam na si Harold at sabay na silang lumabas ni Ramona. Kumapit si Ramona sa braso ni Harold habang naglalakad palabas ng kanyang building. Wala siyang nagawa kundi ang pagmasdan ang papalayo nilang bulto. Paglabas nila ng elevator ay naglakad sila papuntang parking lot. Nakasalubong nila si Patricia. Napaka-sexy pa rin niya at napakaganda. No wonder siyang piniling pakasalan ni Miguel. Napatingin siya sa gawin namin at napahinto. Tinitigan niya akong mabuti at pinilit na kinilala.
Umawang ang kanyang labi, ngunit wala kahit isang salitang lumabas dito. Ngumiti ako kay Patricia at bigla siyang nagulat na animoy nakakita ng multo. Dumiretso na kami ng lakad palabas ng building. Nilingon ko si Patricia bago kami lumabas ng pinto. At laking gulat ko dahil nakatayo pa rin siya at nakatitig sa akin na parang may mga takot sa kanyang mata. Nang makalabas na kami ng building ay dali-dali kaming sumakay sa aming sasakyan. Habang binabagtas namin ang daang pauwi ay hindi ko maialis sa aking utak ang imahe ni Miguel. Aaminin kong may kung anong saya sa aking puso nang makita ko siyang muli. Ngunit nang makita ko si Patricia ay napalitan ng kirot ang sayang aking naramdaman. Mali ito, I have moved on. Dapat hindi ko na siya iniisip. Aniya. Nakarating na sila sa mansyon na walang ibang laman ang kanyang isip kundi si Miguel. Mommy, you're home. I miss you. Salubong ng kanyang anak. Oh, sweetheart, I miss you so much too. At pinupog niya ito ng halik sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. Hey buddy, what about me? Don't you miss me? Nagtatangpong wika ng kanyang kapatid. Hi, Papa Harold, of course, I miss you too. Sabay yakap at nagpakarga si Beans. Ang drama mo, Harold, hindi bagay sa'yo. Pangaasar ni Donna. Inggit ka lang dahil walang sumasalubong sa iyong pamangkin na kasing gwapo ng pamangkin ko. Inis na sagot ng kanyang kapatid. Buti pa nga yung pamangkin mo, gwapo. Ikaw mukhang timang. Pangaasar ni Donna. Tumigil nga kayong dalawa. Baka mamaya magkapikunan pa kayo niyan ha. Saway niya. Yan ang pagsabihan mo, Munchkins. Masyadong obvious na nagpapapansin sa akin. Tsaka naman. Asik na kanyang kapatid. Wow ha, ako tsaka? Kung tsaka ako, ano ka pa? Galit na wika ni Donna. Tama na yan, si Tania. Akit na ko sa taas, ang pangit ng atmosphere dito. At tuluyan tumalikod ang kanyang kapatid. BFF, ano, kumusta? Nagkita ba kayo? Anong naramdaman mo? May tugudog-tugudog ka pa bang naramdaman sa ama ng anak mo? Litanya ni Donna. Ha? Anong tugudog-tugudog-tugudog? Gusto mo yung mukha mong itugudog ko ha? Natatawa niyang sambit. Ay, mapanakit ka BFF? Sabay ingos ng nguso at padabog na mali si Donna. Kung hindi ko lang talaga yan best friend, pinakain ko na yan sa buhaya. Naiiling na sabi niya. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Miguel. Diba sinabi ko na ayaw ko magpa-istorbo? Sigaw niya na hindi tumitingin sa pintuan. Sorry po sir, ayaw po kasing paawat ni Miss Patricia, saad ng kanyang sekretarya. So, nagkita na pala kayo at nakabalik na ang babaeng yun ha? Bakit siya nagpunta dito ha? Sigaw ni Patricia. Close the door, Nikki. Utos niya sa kanyang sekretarya. Lower your voice, Patricia. I don't like your tone. Asik niya. Kaya ba ayaw mong magpa-istorbo dahil mainit ang ulo mo? Nagseselos ka dahil may iba na siya? Oh well, FYI, narinig kong tinawag ng lalaking yon na Munchkins ang babaeng kinababaliwan mo. You are too late, my dear. Litanya ni Patricia. Get out, Patricia. I don't wanna hear you. Get out! Sigaw niya. No, Miguel. Isaksak mo dyan sa utak mo na ang babaeng inaantay mo ay pag-aari na ng iba. Huwag kang hangal. Singhal nito sa kanya. I said, get out! Don't be a fool, Miguel. After 5 years, you think babalik siyang single dito upang ipagpatuloy nyo ang naudlot na pagmamahalan nyo? I don't care, Patricia. Gagawin ko ang lahat, mabawi ko lang siya sa lalaking yon, tandaan mo yan. Now, get out of my office. Sigaw niya. You are crazy, Miguel. Nabaliw ka na dahil dyan sa katangahan mo. Asik nito na nangingilid ang luha. Get out! Sigaw niya at ibinato ang base malapit sa kinatatayuan ni Patricia kaya nagmamadali itong lumabas ng kanyang opisina. Nagpunta si Miguel sa bar. Bro, tama na yan, lasing ka na. Wika ni Mike. Ang sakit bro, it's hurt like hell. Wika niya habang tinutungga ang alak sa kanyang baso. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi natin siya mahanap. Malakas at may impluwensya ang taong nasa likod niya. Hinarang nila ang lahat ng taong gustong mahanap ang babaeng yon. Wika ni Alvin. Ano na ang gagawin mo ngayon?
Ang sabi mo ay asawa na siya ng Harold Miranda na yun. Hindi mo kayang banggain ang taong yun, bro. Litanya ni JV. Kahit ubusin ko ang lahat ng kayamanan ko, mabawi ko lamang siya ay gagawin ko. Wika niya. Ang tanong ay kung sasama siya sa'yo. Sa loob ng 5 taon, baka nga may anak na ang dalawang yon. Saad ni Andrew. Wala akong pakialam. Babawiin ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Kung kinakailangan kong kidnapin ko siya ay gagawin ko. Banta niya. Tama nga si Patricia, bro. Nababaliw ka na nga. Panguuyam ni Alvin. Oo, baliw na kong baliw. Nababaliw na ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Sige na, BFF. Kahit ngayon lang. Sa US nga, halos gabi-gabi tayong nasa bar. Sabi nila, maganda daw ang JAB bar sa Makati. Puro pang sosyalin lang daw ang pumupunta doon at hindi basta-basta nagpapapasok doon ng kung sino-sino lang. Mahabang pangungumbinsi sa kanya ni Donna. Si Vince gising pa, baka umiyak lang yan, wika niya. Nandyan naman ang yaya niya at ang daming bodyguard sa labas ng mansyon. Sige na, BFF, pagbigyan mo na ako. Pangungulit niya. Wait lang, tatawagan ko si Kuya Harold para at least alam niyang aalis tayo. Saad niya. Hey Munchkins, may problema ba? Tanong nito sa kabilang linya. Wala naman. Gusto ko lang sanang magpaalam. Kinukulit kasi ako ni Donna na mag-bar, kaya pinagbigyan ko na. Sabi ko, tawagan muna kita para at least alam mong lalabas kami ngayon. Wika niya. Yan talagang babaeng yan, kung saan-saan ka kinakaladkad. Okay, pero magsama kayo ng bodyguards, kahit 2 lang. Alam mo kung nandito lang si Dad, hindi yun papayag na umalis ka na walang kasamang bodyguards. Litanya nito. May manggagawa pa ba ako? Wika niya. Saang bar ba kayo pupunta? Tanong nito. JAB bar? Sabi ni Donna. Okay, I know that place. Baka daanan ko kayo mamaya doon pagkatapos ko dito. Wika ng kapatid niya. Okay, maliligo na ako at na makapag-ready na din. Bye, Pumpkin. Wika niya. Bye, Munchkin. See you later. Paalam nito. Nakaharap siya sa salamin habang kinukulot ang dulo ng kanyang buhok. Naglagay na din siya ng makeup pero mild lang. Mas okay pa din ang natural beauty. Tumayo siya at pumasok sa kanyang walk-in closet. Isa-isa niyang tiningnan ang dress na nakasabit sa kanyang hangiran. Sinukat niya ang black dress na hanggang ibabaw ng tuhod na hapit sa kanyang bewang at kita ang likod. Umikot-ikot siya sa harap ng salamin. Perfect! Bulong niya sa sarili. Pinarehasan niya ito ng brown estiletto na may taas na 4 inches at tinernohan ng isang simple black LB na clutch bag. Habang binabagtas nila ang JAB bar, ay kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Okay ka lang ba, BFF? Bakit parang hindi ka mapakali dyan sa inuupuan mo? Wika ni Donna sa kanya. Okay lang ako. Pagod lang siguro. Don't worry, BFF. Sigurado mag-e-enjoy ka doon. Saad ni Donna. Nakarating na sila sa bar na tinutukoy ni Donna at tama siya. Napakaganda nga ng lugar na iyon. Hindi siya pangkaraniwang bar o basta-bastang bar lang. Sa tingin niya ay puro mayayaman lang ang kayang pupunta sa lugar na iyon. Pumasok na sila sa loob ng bar at umupo sa bakanting mesa. Ang kasama nilang bodyguards ay sa kabilang mesa naman umupo. Maingay at puno ang tao sa dance floor na nagkakasayahan. Napatingin siya sa taas, puno na rin ng tao ang VIP area, kaya doon na lamang sila sa first floor. BFF, dyan ka lang ha, kukuha lang ako ng mainom natin. Ano bang gusto mo? Wika ni Donna. Just get 1 bottle of their expensive tequila and 2 shot glass. We will enjoy the night and get wasted. Wika niya. Alright, tili niya habang papalayo papuntang bar area. Maraming nagtangka makipag-join sa table nila pero lahat sila hindi pumasa sa bodyguards. Bawat kilos nila ay nakabantay ang bodyguards at hindi sila iniwan ng tingin. BFF, tara, sayaw tayo. Aya ni Donna. Tumayo siya at sinenyasan ang bodyguard na bantayan ang gamit nila sa table. Tumango lamang ito.
Masaya silang nagtungo sa dance floor at doon nakipagsabayan sila ng saliw ng tugtog. Marami-rami na rin ang kanilang nainom kaya ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mukha. Isang lalaki ang tumapat sa kanya at nakipagsayaw. Ramdam niya ang paghimas nito sa kanyang braso at ang panakanakang paghawak sa kanyang balakang. Dahil sa kalisingan niya ay hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa kanyang pagsasayaw. Ngayong nagkita na silang muli ni Miguel, ay maitago pa kaya niya ang kanyang totoong nararamdaman? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!